Attorney, yung mensahe nyo na lang po sa impeachment complaint laban kay VP Sara ngayon. um, Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-exercise ng kanilang political right to file an impeachment complaint. However, ako po ay naniniwala that we are really living in legally murky or dark times. No? Kasi may mga butas talaga ang konstitusyonal. Yung one-year ban was intended to preserve the leadership of this country. No? It was not meant to be used as a shield. No? Ang problema, dahil hindi kumpleto yung constitution on the one-year ban, na-diskartehan na tuloy ito ng mga ibang tao to create preventive or protective filing of impeachment complaints. Hindi ko po sinasabing yan ang nangyari, but it is a possibility na nag-file sila ng mahina na impeachment complaint para po ma-protect for another year against impeachment ng ating Pangulo. Hindi po yan pagtira sa Pangulo. Ito po ay pag-assess ng ating konstitusyon at ng proseso na siguro pag dumating na tayo sa punto na pwede na nating i-amend o i-revise ang ating konstitusyon, dapat lagyan na natin ng konting detalye pa yung impeachment process nang sa gayon ay hindi na siya maging open to bad or biased interpretation. Yun. Yes. Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay VP ay na-declare na unconstitutional, ito kayang pagkakataon na ito ngayong final nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, Yes. was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad itong impeachment complaint na to. Pero in terms of substance, ako po ay naniniwala na unless they invent or make up crimes against the Vice President, hindi talaga pwedeng lumipad yan unless our politicians have gotten so corrupt na talagang mag-iimbento na sila ng krimen laban kay VP Sara. No? So, palagay ko naman, naniniwala ako na it is to the interest of our leaders pa rin and our lawmakers na wala ng impeachment na mag-process. Pagpapantayin na lang nila yan. Wala na yung kay BBM, sana wala na rin yung kay Sara. Tapos sa 2028 na lang sila magtuos ulit. So yung final decision ng Supreme Court, sir? Pagkatapos nag-file pa rin sila Wala po tayong magagawa doon kasi yung last year nga, as I said earlier, yung last year na pinail nila was declared unconstitutional because of the process, procedurally, hindi substantive, no? Kasi yung ginawa nila doon sa dati, in a nutshell, no, ang nangyari talaga doon, nag-file sila, no, na-refer sa Committee on Justice, tapos inupuan nila, hindi nila sinunod yung constitutional requirement na meron kasi doon 3 days, 10 days, 60 days na rule. Basahin nyo na lang po sa konstitusyon, no, sa accountability of public officers. Merong 3 days, 10 days, 60 days na rule doon, hindi po sinunod ng Kongreso nung nasa committee na. So, napanis, deemed na na-file na. Now, nung dumating yung 2nd, 3rd, and 4th, ang gusto nila i-consolidate yung 2, 3, and 4 dun sa nauna. Ang bagong gatas po, kahit ihalo mo yan sa panis na gatas, panis lahat. Yun po yung desisyon. So, procedural ang desisyon ng Supreme Court. So ibig sabihin, attorney, yung bagong ipinail nila, hindi kasama doon sa Hindi kasali final doon. decision Yung ng bagong Supreme pinail Court. nila, tapos na yung 1-year ban, February 6, ano? So, eto, procedurally, baka itama na nila yung procedure nila. So, baka natuto na sila. Pero tulad nga ng sinasabi ko,
procedurally, pwedeng maging tama na sila. Pero sa substance, naniniwala po ako na wala silang mahahanap na substance dun sa mga pinafile laban kay BP Sara. Kasi po talagang wala naman pong kahit anong evidence of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, di ba? Bribery, graft, wala naman. Yung ano naman, yung impeachment na ipinal kay PBBM, so hindi man lang nag-iinit sa Congress. Hindi man lang nag-iinit. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan talaga nating bisitahin ulit ang konstitusyon natin. Dahil yung 1-year ban na abuso, ginagawa nila, naglalabas sila, baka lang ha, naglalabas sila ng preemptive na mga complaint. Meaning, magpa-file sila, pero mahina. Naintindihan nyo, no? Opo, Pag opo. nag-file sila, tapos mahina, tapos ma-dismiss, o di 1 year nang hindi ulit pwede mag-file laban sa Pangulo. So nagiging proteksyon yung 1-year ban ng ini-impeach na opisyal. So hindi po maganda. Attorney, Yung reverse meron po ba scenario. kayong opinion dun sa bagong panukalang batas ni Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga manbabatas daw po? Eh kasi ang para sa akin, yung no work, no pay is actually a labor code concept naman. Sa makatwid, tama naman yan in concept. Pero tulad nga ng sinabi ng maraming vloggers, kung gagamitin na rin natin ng labor code, no work, no pay, ilagay na rin natin yung mandatory drug testing. Tama, Yes. tama. No negative result, no pay, no work dapat. Tama, Kasi tama. ginagamit natin labor code concepts eh. Yung no work, no pay is a labor code concept. Eh pati naman yung drug. Kayo ba, nagtrabaho na kayo? Na, Yes. Yes. po. Mayroon bang mandatory? Mayroon Drug po. testing. Drug test. Dapat, Taon po. lahat din yan na. Baka every 6 months eh. Oh, Attorney, isa rin po sa nakikita ng mga taga-suporta natin na ginagamit daw yung no work, no pay na bagong batas o na panukalan ni Sandro Marcos para daw po palitawin dito si Senator Bato. Bato. Oo. Oh, ang sa akin kasi, haka-haka lang nila yon. Sa totoo ba naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas siya, palagay niyo ba sa liit ng sweldo sa Senado, lilitaw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo? Maliit naman yan para sa mga senador. Di ba? Kaya kumbaga real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. May matinding reason. O si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtatago yun. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod. Attorney, what is your reaction doon po sa Senate Blue Ribbon Committee recommendation na kasuhan ng plunder sila Senator Jinggoy, sila Villanueva, at si Sir Cheese? Do you think, Attorney, it has something to do with the impeachment of the Vice President para pilayan yung supposedly yung mag-vote no, impeach kay VP Sara doon sa Senate? Bakit kasi hindi na lang sila gumawa ng malawakang investigasyon sa lahat ng pera ng lahat ng senador? Bakit hindi nila gawin na kalkalin na lang ang lahat ng pera ng lahat ng senador at hanapan ng pinanggalingan para makita talaga nila na hindi pinag-iinitan yung mga tatlo lamang na hindi gumalaw dun supposedly sa impeachment ni VP Sara last year. Di ba? Kasi hindi ko sinasabi na tama yung sinabi ninyo na politika lang yung kay Cheese, kay Joel, pero kay Jinggoy. Pero tama si Miriam Defensor Santiago nung araw na sabi niya, Lord, bigyan niyo lang ako ng isa pang buhay para isa-isa kong imbestigahin ang salin ng mga ito. Bakit ba hindi na lang ganun ang gawin nila? Para hindi sila ma-accuse na ng iipit lang sila ng kanilang political rivals. Maraming salamat, Attorney, at congrats. Laki na nung baby. Kamukha mo nga eh.